Magandang araw mga kaibigan. May nakita kong thumbnail ni Pinas News Headlines. Ang title is Audio ni First Lady Lisa nag-leak. So pinanood ko kaagad kasi akala ko may bagong video. Conversation ni First Lady Lisa, baka tungkol itong mga nangyaring kaguluhan sa politika. VP Sara, BBM, Martin Romualdez. So, pinanood ko. Nako, ito, iparinig ko rin sa inyo. Bago ba ito o luma na? Pakinggan natin. Okay, so this is my latest balita. Speak is out. No more chief of staff, no more nothing. Umalis na siya party staff. Between you and I, he then tried to sweet talk mo. Kung ano ko ikwento dito, na parang kawawa naman siya, ganyan-ganyan yung pamilya niya. And Bong just stood firm and said, it's untenable na. I think you have to go. Mag-break ka muna itong and then bahala na ako. But hindi, basta out na siya. So that's the end of that. Another thing that's been brewing is Trixie naman, nagwawala. Paying Trust, I said it to you, but don't say it from me. I'll give you si patay ako. Okay, bye-bye, love ya. Paano ka nakakopya ng voice message? Ay, nako. Nabudol ako. Akala ko bagong leak video message ng First Lady. Yung pala, matagal na yung pinalabas ni Maharlika early this year. Usapan nila ni Katunying. Nabudol ako doon sa caption na audio ni Anyway, dito pinag-usapan, latest vlog ito ni Maharlika kasama si Sasasut, plus yung isa pa. So pinag-usapan nila paano nakuha ni Maharlika yung leak video na yon. Pakinggan natin sandali. Bago tayo pupunta sa recent issue, yung pipirmahan na ni Presidente Marcos yung budget for 2025. Despite yung mga reklamo, yung Zero PhilHealth, Tapias Education at iba pa. Katunying. Dalawa lang pwedeng magbigay sa inyan. Si Lisa or si Katunying. Hindi, dito aminin ko na. Kasi siya kang Katunying, ha? Ikaw talaga yung nagbigay sa akin. Kasi sa kanya yan eh. Sa kanya yan sila, di ba? Manim, dapat seriously, random personality. I think si Katunying yun. Nagpapanggap lang siya na kunyari hindi siya. Kasi sa kanya yan sinend eh. Tapos ni Katunying. Hindi, I don't know this person na nag-ano sa atin, na nagbigay. So kaya iniisip ko, baka si Katunying yun. Wait, so a random person sent it to you via email? Via text. Nakuha niya yung number ko. Viber. Meron ba kayong contact mo? Meron ba kayong contact? Wala akong kontak kay Katunying. Yung nag-message sa akin is random number na hindi siya naka-registered syempre sa akin. Nagulat ako, girl. Aba, sabi ko, napasabog ito. Baka PSG pinahawak ng phone. Pwede. Pwede. Ano lang yan? Nagkamali siya ng nasend niya sa iba. Pwede rin. Kasi paglasing yun eh. Baka na-send niya sa iba or... Iba. Kasi it's very... Hindi. I don't... Pwede yun. Pwede rin. Pero, dalawa lang yan. Si Lisa or si Katunying. Alam naman si Lisa. Sa side ni Katunying. Alam naman si Lisa nag-message sa akin. Bongga yun kung siya. Dahil sasabihin ko na. Baka anonymous eh. Sana kung ikaw na wrong send. Diba? Yeah. Na wrong send. Pero ito, hindi ito na wrong send. Definitely. Anyway, history na yon na kalat na yung I love you. Usapan nila ni Katunying tungkol kay Atty. Vic Rodriguez. So basta, si Maharlika, maraming nagte-text, nagsusumbong sa kanyang mga puting ahas. Punta tayo dito ngayon sa controversial na national budget ng 2025. Na ang daming nagrereklamo, umaangal, lalo na yung zero budget ng PhilHealth. Yung pagtapya sa 12 billion na pondo ng Education Department, yung AFP modernization, yung DOST, pag-asa, budget, yung basta ang daming dagdag bawas na sinasabi ng ilang mga senador
na unconstitutional at pinaplano nilang idulog ito sa Korte Suprema. Despite itong mga reklamong ito, nakaset na po si Pangulong Marcos Jr. na pipirmahan ang national budget. Pakinggan natin ang balita ng ANC. Marcos Jr. is set to sign the 2025 National Spending Bill after it was ratified by both chambers of Congress. But some lawmakers insist some budget allocations must be increased and others totally scrapped. RG Cruz reports. Both chambers of Congress have ratified a bicameral conference committee report to reconcile the respective versions of the 2025 national budget worth 6.352 trillion pesos. While it's basically a done deal, the Makabayan bloc has raised what they called red flags. Among them, the budget cuts sustained by the Education Department, the Commission on Higher Education, and the zero state subsidy for PhilHealth, while the Office of the President received huge bumps in its allocation. At least one lawmaker wants all confidential and intelligence funds reallocated. The budget that we have, as approved by the BICAM, still has many red flags. Laging vulnerable ang serbisyo para sa taong bayan, pero ang mga big-ticket infrastructure projects sa ilalim ng DPWH at ang mga discretionary funding, lalo na sa unprogrammed appropriations, ay panalo sa ilalim ng version na ito. Panawagan din natin na i-abolish ang confidential at intelligence funds at ilagay sa mga serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Kailangan din nating tiyakin na may sapat na pondo para sa kalusugan, edukasyon at social services. Senate President Francis Escudero, however, explained that the budget process is a zero-sum game where fiscal space is the rarest commodity, which is why they had to prioritize to maximize the resources for delivery of services. Escudero says he wants this to be a lesson to the PhilHealth to spend their resources for the people instead of just saving it. But for Senate Minority Leader Aquino Pimentel III, the budget cut was ill-timed. Ang problema kasi yung timing din ng pagbaba natin eh. We want to teach them a lesson, pero 74.4 billion pesos tatanggalin natin, isi-zero natin. Pero hindi ba natin alam na pinasa natin dito sa chamber natin yung panukala na pababain ng premium rates. So, parang hindi makatuwiran yung 74.4 billion pesos reduction. Wrong timing pa. Mr. President, unang-una, hindi ako naniniwala na mapipilayan sila kasi nga may pagkukunan pa rin silang 600 bilyon. Other agencies, however, saw their budget allocations rise. The budget of the Department of Public Works and Highways grew by about 288 billion pesos to close at about 1.113 trillion pesos at the bicameral level, from just over 825 billion at the House. It was allocated for different infrastructure projects. Congress got an additional 18 billion pesos, while the Office of the President got an additional 5 billion pesos for the hosting of the Association of Southeast Asian Nations Summit in 2026. Other agencies also got bumps in their budget at the bicameral level from the House version. But other agencies like the Department of Agriculture saw cuts. About 95 billion pesos was also slashed from the Department of Social Welfare and Development. For the flagship 4Ps or Pantawid Pamilyang Pilipino, it saw its budget go down to 64 billion pesos from 114 billion pesos. It had 106 billion pesos in 2024. Meanwhile, Malacanang said the President will sign a 6.352 trillion peso national budget for 2025 before Christmas Day. The Presidential Communications Office says the national budget bill will be transmitted to the Office of the President for review following standard practice. RG Cruz, ABS-CBN News. Yan. Pipirmahan ang budget kahit maghihirap ang mga pobreng pasyente. Paano tayo maka-assure na yung PhilHealth officials magiging responsive sa pangangailangan ng mga pasyente? Yun ang tanong eh. Kahit may reserve fund na 600 billion. Ang solusyon dyan is palitan yung mga PhilHealth officials na hindi nila na-manage yung resources ng PhilHealth.
ang dami nilang excess o reserve fund na ang mga miyembro naghihirap. Again, nasubukan kong na hospital last year. Napakaliit yung benepisyo na natanggap ko sa PhilHealth. Kung talagang malaki ang kanilang reserve fund, yung excess fund na 89.9 billion na kinuha ng National Treasury, bakit hindi gamitin para pagtulong sa mga, bakit hindi increasean yung itinutulong? Kasi ilan lang yung mga 2,000 lang ata yun, mga 20,000, more or less 20,000 yung binayaran ko sa aking bill. Mga 2,000 lang ang nirefund. So, to me, sa aming pamilya, kaya pa naman namin bayaran yung 20,000. Papaano yung mga naghihirap? So, sana magawan pa ito ng paraan. I don't know. Tingnan natin kung anong mangyayari sa gagawing pagsasampa ng kaso ng ilang mga senador dahil dudulog daw sila sa Korte Suprema.